Isang magandang araw po ng Panginoon sa ating lahat at nawa po ay pagpalain ng Diyos ang ating pangangaral, ang pangangaral ng Kanyang salita. Sa ikalabing-isa at sixth session of the Council of Trent na nangyari noong 1547, they officially condemned the Protestant doctrine of justification by faith alone. Itong Council of Trent, ito ay council ng Roman Catholicism, ng mga Roman Catholics, at ito po yung pagiging opisyal ng mga doktrina ng Romano Katoliko. Dito nila kinondemn, they declared ng lahat ng naniniwala sa justification by faith alone ay anathemized or condemned, heresy. At ine-emphasize nila ng mga Roman Catholic, hindi sila makapaniwala na paanong idideklarang matuwid ng banal na Diyos ang isang nagkasala pa. For Roman Catholic, ang Diyos ay banal, hindi niya idideklarang matuwid ang isang hindi pa pure and innocent. Kaya dyan po sa idea nila, dyan nakaroot lahat ng kanilang theology, like baptism. Yung baptism ay nagbubura ng orihinal na kasalanan. And dito po ay disagree ang mga Roman Catholic sa paniniwala natin na ang pananampalataya ay ang pag-aaring ganap ay sa pananampalataya kay Kristo lamang. At hanggang ngayon, yung kondemnasyon ng mga Romano Katoliko ay nananatili. Hindi sila naniniwala sa justification by faith alone. Naniniwala sila na si Kristo ang tagapagligtas, pero kasama si Kristo, kasama dito yung iba't ibang mga sakramento at iba't ibang mabuting gawa, and then ito yung pinaniwala nila na righteousness na tatanggapin ng Diyos. At ito po ang isang bagay na idinidiyan ng author ng Hebrews, na walang pwedeng ibang tanggapin ang sakripisyo ng Diyos walang ibang tanggapin na sakripisyo ang Diyos, kundi maliban lamang ang katuwiran ng Panginoong Hesukristo. Hindi ang mga pari, hindi ang mabubuting gawa, hindi ang mga sakramento. Ito yung thesis ng manunulat ng author na ang sacrifice na tinanggap lamang ng eternal na Diyos ay ang katuwiran ng Panginoong Hesukristo. Tayo po ay magpapatuloy sa ating ginagawang serye sa sulat sa mga taga-Hebreyo. At kagaya po ng lagi nating paalaala, ang pangunahing tema ng sulat na ito ay ang pagiging mataas, ang superiority ng Panginoong Hesukristo. Dahil po ang mga mananampalatayang ito, mga Hebrew Christians, ay natutokso na bumalik sa mga seremonya ng lumang tipan na ito ay lumipas na. Idinidiin ng manunulat na isang kahangalan na pagtuunan nila ng pansin ang mga anino, ang mga tipo, kung naranasan na nila ang realidad nito sa Panginoong Hesukristo. Parang sinasabi dito ng manunulat, yung inyong asawa ay nagtrabaho sa ibang bansa at nag-uusap kayo via video call, sinesendan kayo ng picture, and then nandito na yung realidad, umuwi na yung inyong asawa mula sa ibang bansa, pero ang sasabihin mo, hindi, mas maganda dito sa video call, mas maganda yung picture. Isang kahangalan na, ang sinasabi dito ng author, isang kahangalan na mahalin nila, pagtuunan nila ng pansin ang mga anino kung dumating na ang realidad nito. Kaya ang pinakamatinding kasalanan ng mga mananampalatayang ito na maaari silang mahulog ay ang pagtalikod, ang apostasy. At ang ibig sabihin po ng apostasy ay hindi lamang mere na pagtalikod, kundi naghahanap sila ng kapalit sa Panginoong Hesukristo. At tayo po ay natapos sa ating pangangaral kung saan ipinaliwanag po ng author ang pagiging mataas, ang pagiging pinakapunong pari ng Panginoong Hesukristo. At itutuloy po ito ng manunulat ng author sa ating pong binasa sa Hebrews 5, 1-10. Pwede niyo pong buksan, pero dahil binasa na po natin, ay babasahin po natin sa pagpapatuloy po ng ating sermon. Maganda po ay may guide tayo. Hebrews 5, 1-10.
Kung nandyan na po kayo, pagkatapos sabihin po ng manunulat na si Jesucristo ang maawaing pinakapunong pari natin, sabi niya doon sa huling bahagi ng chapter 4, siya ay marunong makiramay sa ating mga kahinaan, at ito ay sa pamamagitan ng pagpasok niya sa trono ng biyaya ng Diyos. Ang sinasabi dito ng author sa unang mga bahagi, dahil si Kristo ay nakapasok na sa trono ng biyaya, siya ang unang pumasok sa kapahingahan, sa rest, tayo rin sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa Panginoong Jesucristo, tayo ay mayroong unlimited and araw-araw na access sa trono ng biyaya ng Panginoon. At dyan, sa pangunahing katotohanan na yan, dyan inuna ng author yung katotohanan ng pagiging high priest ng Panginoong Jesucristo, at kasama dito yung ongoing intercession niya para sa atin. Siya ay araw-araw na nananalangin para sa atin. At tayo ay malayang nakakalapit sa Diyos, sa trono ng biyaya ng Diyos. Nagpatuloy pa rin po ang author dito sa chapter 5 patungkol sa office ng pagiging pari or yung opisina ni Kristo bilang pinakapunong pari. Masasabi po natin na while na-mention ni Apostle Paul, ni Apostle Peter yung priesthood ng Panginoong Jesucristo, kagaya po ng pangangaral ng Deacon Aaron last Sunday, dinihin niya doon yung threefold office. Masasabi po natin, while minemention po ito ng ibang mga authors, pero yung pinaka-comprehensive na pagpapaliwanag, yung theology ng priesthood ni Christ, I believe, ang author po ng Hebrew ang nagbigay po ng diin dito. Siya yung nagbigay ng pansin. Kaya yung comment ni John Calvin patungkol po sa theology ng author sa priesthood ni Christ, there is indeed no book in Holy Scripture which speaks so clearly of the priesthood of Christ, which so highly exalts the virtue and dignity of that only true sacrifice which He offered by His death, and in a word, so fully explains that Christ is the end of the law. So, ang sinasabi dito ni John Calvin, while na-mention dito ni Paul, ng ibang mga apostles, pero yung nagdiin, nagpaliwanag ng napaka-thorough and comprehensive, ang sinasabi ni Calvin, ito yung main na thesis ng author ng Hebrews. Sa mga sumusunod po na chapters, kapag nag-progress po yung study natin, ang emphasis na doon ng author, ipapaliwanag ng author, ang pagiging mataas ng pagkapari ni Jesucristo kumpara sa pagkapari ng mga pari sa lumang tipan. Subalit bago niya ito ipaliwanag yung superiority ng priesthood ni Christ, dito po sa ating binasa, ipinakuta muna niya ang pagkakapareho ng lahat ng mga pari. Ano ba yung mga similarities ng qualification? Ano yung similarities ng disposition ng puso ng mga pari? At hindi po unique si Christ. Kasama siya doon sa similarity na ano dapat yung pagiging punong pari kasama yung Old Testament priesthood. At ito po yung binasa natin mula verses 1 to 4. Ipinakita niya kung ano ang mga qualification and traits ng pagiging high priest. Sa verse 1, ipinakita niya kung anong ibig sabihin ng pagiging punong pari. Ang una, sabi doon, siya ay pinili mula sa mga tao. So, pinili yung pagkapari sa Old Testament. Pwede po natin itong i-trace back mula po kay priest Aaron, na kapatid po ni Moises, at hindi niya po itinalaga ang kanyang sarili. Sabi po dito sa ating text, ang mismong nag-appoint kay priest Aaron ay ang Panginoon mismo. At ito ay hindi, sabi doon sa text, hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para mamamagitan o kumatawan sa mga tao. Sabi po doon, upang siya'y makapaghandog ng mga kaloob at mga alay para sa mga kasalanan.
So, very straight to the point yung sinasabi dito na ang gawain pala ng pagiging pari in the Old Testament, at even yung priesthood ng Panginoong Jesucristo, siya ay appointed by God upang kumatawan. Di ba yung tabernacle may 3 parts? Yung courtyard, the holy place, and holy of holies. Sa courtyard, lahat ng Israelites may access doon. Yung mga individual sin nila, pwede silang mag-sacrifice doon sa courtyard. And then sa holy place, araw-araw doong magsasacrifice yung priest. Dahil sinabi rin ng text natin na maging siya ay nagkakasala rin. Kaya araw-araw din siyang magsasacrifice doon sa holy place. Pero doon sa holies of holies, ito ay once a year lamang ginagawa at nag-aalay pa rin doon yung priest. So, ipinapakita niya na ang mga paring ito ay may kaamuan, mayroon silang gentleness, na kayang makiramay sa mga kahinaan particularly ng mga Israelites. At kaya nilang makiramay doon sa mga mangmang, sa mga ignorant na tao na kanilang kinakatawan. Kapag babasahin niyo po yung Numbers, Leviticus, yung ibig sabihin po dito ng kamangmangan, kahinaan, ito po yung mga sin na hindi deliberately na ginawa. Yun yung sinasabi dito. May mga sin na hindi premeditated na parang reaction nila na gawa ng isang Israelita. May distinction yun sa mga sin na mga mabibigat na talagang deliberately ginawa nila. So yun yung binabanggit dito. Ibig sabihin, mayroon ng mga degrees of sin in the Old Testament pa lamang at doon daw nakikiramay yung mga priest. At dahil dito, kailangan niyang maghandog para sa kanyang kasalanan at sa kasalanan ng Israel. Yun yung verse 3. Dahil dito sa kanilang kahinaan, pagiging ignorant, sa kanilang mga kasalanan, malinaw doon sa verse 3 na kailangan niyang maghandog para sa kanyang sariling kasalanan at para sa kasalanan ng Israel. At sabi po sa verse 4, at sino man ay hindi kumukuha ng karangalang ito para sa kanyang sarili, kundi siya ay tinawag ng Diyos na gaya ni Aaron. So, makikita natin dito na yung priesthood appointed by God, mediator ng Israel, ire-represent niya yung Israel, pero meron din siyang personal na holiness. Siya ay gentle, humble. So, yun yung pinapakita dito ng author. Yun na yung traits and characteristic ng isang priest in the Old Testament. At dito po, pagkatapos niyang ipakita yung mga general qualifications ng pagiging priest, inihilintulad ito sa pagkapari ng ating Panginoong Hesukristo. So, yung 1 to 4, general, pagdating sa 5, inihilintulad, sabi sa verse 5, maging si Kristo man ay hindi lumuwalhati sa kanyang sarili upang maging pinakapunong pari, kundi itinalaga ng nagsabi sa kanya, ikaw ay aking anak, ako ngayon ay naging ama mo. So, mayroong pagkakapareho, si Aaron, itinalaga mismo ng Diyos. Hindi siya voluntary na itinalaga niya ang kanyang sarili. So may similarities, yung humility ni Aaron at ng Panginoong Jesucristo, may similarities, sila ay itinalaga ng Diyos mismo. Subalit alam natin na mayroon ding kaibahan si Kristo sa lahat ng mga naging pari sa lumang tipan. Bukod siya ay totoong Diyos at totoong tao, yun yung sinasabi doon, ikaw ay ang aking anak. So pinapakita doon that He is the only natural Son of God. He is God.
ang kanyang sarili mismo ay inalay niya sa Diyos. Kung yung mga pari ay nagdadala ng sacrifice para sila ay mapatawad sa kanilang kasalanan, physically and nationally, papaliwanag natin yan maya-maya, ang Panginoong Jesucristo, yung katawan niya mismo, yung buhay niya mismo, ang kanyang inalay. May pagkakapareho, pero may pagkakaiba. Si Kristo mismo bilang pari at hari ang naging alay sa puot ng Diyos, sa hustisya ng Diyos. Kaya ang mensahe po natin for this morning, si Jesucristo ay ang ating maawain na pinakapunong pari dahil inihandog niya mismo ang kanyang sarili at naranasan niya ang tangis ng impyerno upang tayo ay makatanggap ng biyaya ng kaligtasan. Si Jesucristo ay ang ating maawain na pinakapunong pari dahil inihandog niya mismo ang kanyang sarili at naranasan niya ang tangis, ang horror ng impyerno upang tayo ay makatanggap ng biyaya ng buhay na walang hanggan o kaligtasan. Jesus Christ is our merciful high priest because He offered Himself and experienced the horror of hell so that may we receive the gift of salvation. So, yung mga punong pari in the Old Testament, bagamat meron silang pansariling consecration, paglilinis sa kanilang sarili, pero yung i-offer nila ay hindi yung kanilang sarili, kundi yung lamb na perpekto. Pero yung pagkakaiba ng Panginoong Jesus, siya mismo yung nakaranas ng impyerno, ng puot ng Diyos. Siya ang nakatanggap. At dito po, una sa lahat ay naipakita yung kanyang pagiging high priest. Sa halip na ikaw at ako ang makatanggap ng puot ng Diyos, ang ating pinakapunong pari ang tumanggap ng puot ng Diyos. Tinupok siya ng Diyos. Nakakapanalangin ka araw-araw bilang anak ng Diyos. Doon sa previous lesson sermon natin, tinatanggap ka ng Panginoon araw-araw sa pamamagitan ng panalangin, nakakapasok ka sa trono ng biyaya ng Diyos dahil sa perpektong handog na ito. Tinatanggap ng Diyos ang ating pagsamba ngayon. Hindi dahil naging matuwid tayo sa buong isang linggo, mahalaga ang pagiging banal. At dyan po natin ikukonclude mamaya yung ating sermon. Pero tandaan natin, kaya tinatanggap ng Diyos ang ating mga pagsamba, ang ating mga pagsisisi, ang ating mga serbisyo, dahil ito sa walang hanggang handog ng ating high priest. Dalawang bagay po ang ating titingnan na nasa text po natin. Una po, the appointed high priest, ang itinalagang punong pari. Ikalawa, the perfect high priest, ang perpektong punong pari. So, una po natin na pwedeng makita dito, una, the appointed high priest o ang itinalagang punong pari. Pagkatapos ipakita ng manunulat kung ano yung common trait or natural na katangian ng mga pari na sila ay may kakayanang makitungo sa mga mangmang at naliligaw at sila ay naghahandog para sa kanilang sariling kasalanan at sa kasalanan ng buong bayan ng Israel. At isa rin sa kanilang katangian ay ang kababaan ng loob. Meron silang humility and gentleness. Ipinakita niya na ang pagiging pari ay hindi dahil itinalaga nila ang kanilang sarili, kundi ito po ay appointed by God. Ang Diyos mismo ang tumawag sa kanila. Verse 4, at sino man ay hindi kumukuha ng karangalang ito para sa kanyang sarili, kundi siya ay itinatawag ng Diyos na gaya ni Aaron. So clear dito, yung mga pari, lahat ng pari were appointed by God. And then sa verse 5, nakita natin kanina na inihilan tulad ng author yung pagkapari ng lumang tipan sa pagkapari ng Panginoong Hesukristo, sa priesthood ng Panginoong Hesukristo. Gaya ng na-mention ko kanina, while idinidiin niya ang pagkakapareho nila,
ipinapakita rin po dito ng author yung malaking pagkakaiba ng priesthood in the Old Testament at sa priesthood ng Panginoong Hesukristo. Kagaya po ng lahat ng pagkapari sa lumang tipan, si Jesus rin ay itinalaga rin ng Diyos. Ang pagkakapareho ni Aaron at ni Kristo ay ang opisina kung saan sila itinilaga. Parehas silang priest. At tandaan po natin na ang ginamit ng manunulat na pangalan ay hindi po Jesus yung ginamit na pangalan. Ang ginamit po doon ay Christ, Kristo. Mahalaga po yung pangalan na yon dahil yun yung name na nagdi-describe sa office and duty of being the Son of God. At ang context po nito ay yung pagiging priest ng Panginoong Hesukristo. At makikita po natin na hindi niluwalhati ni Kristo ang kanyang sarili sa halip. Malinaw po sa text, siya ay niluwalhati ng Diyos sa pamamagitan ng pagtatalaga sa kanya bilang pinakapunong pari. So hindi niya itinaasa yung kanyang sarili kagaya ng sinabi sa Philippians 2. Hindi niya itinuring na mataas yung kanyang sarili. Sa halip, ang Diyos ang nagluwalhati sa kanya. Itinalaga siya ng Diyos bilang pinakapunong pari. At yung pong verse 5 ay galing po, direct citation, quotation, sa Psalm 2:7, na ipinapakita po dito ang pagkakaiba ni Aaron at ng Panginoong Hesukristo. While pareha silang priest, pareha silang pari, ang pagkakaiba nila is Jesus is the only natural Son of God. Ibig sabihin, pareha silang pari, pero si Kristo, ang pagkakaiba niya ay yung value ng kanyang person dahil siya ay totoong Diyos. Si Aaron, tao lamang. Si Kristo, tinawag na Son of God, sa Kanya lamang nalulugod ang Ama, and therefore, yun yung malaking pagkakaiba. Pero yung makikita natin na bagamat He is the only natural Son of God, and yet He is called and appointed by God to serve as High Priest. Kaya ang sabi ni Gerhardus Voss, He gives exceptionally high value to the high priest of Christ. He derives its imminence from the sonship. So, may value yung pagiging priest ng Panginoong Hesukristo, pero yung pagiging kakaiba niya sa lahat ng mga priesthood in the Old Testament, derive ito sa kanyang pagiging natural Son of God or pagiging totoong Diyos. So yun yung malaking pagkakaiba ni Aaron at ng Panginoong Hesukristo. At mas ipinakita ng author ang pagkakaiba ni Christ kay Aaron sa verse 6. Kailangan natin tandaan na while appointed by God, yung pagtatalaga kay Aaron, pero yun ay natural din in a way na pipili na ngayon ang Panginoon doon sa lahi ng mga priest. Kaya po may mga Levites. Doon pipili ng mga priest. Pero dito, pinapakita ng author yung uniqueness ng priesthood ng Panginoong Hesus. Dahil sinabi sa verse 6, sinasabi ng author na yung pagkapari ni Christ, while siya ay totoong Hudyo, pero yung pagkapari ni Christ ay mula kay Melchizedek. So makikita niyo yung uniqueness, hindi trinace doon sa mga Israelites, yung kanyang priesthood, kundi trinace back kay Melchizedek. Sino ba si Melchizedek? Siya po ay isang mysterious character sa lumang tipan na 2 beses lamang pong na-mention. Kaya napaka-mysterious nito, napaka-rare na character nito ni Melchizedek in the Old Testament. Twice lamang siyang na-mention. Hindi na po natin babasahin. Yung una po ay sa Genesis 14:17 to 24. May mga clear doon na pagpapaliwanag na si Melchizedek ay hari ng Salem. Siya ay hari ng Salem. And some commentators nire-relate yung Salem as
Jerusalem, hari ng Jerusalem. Pero ang pagiging unique ni Melchizedek ay bagamat siya ay hari ng Salem, malinaw doon sa Genesis 14, siya ay king of Salem, pero may ginagawa siya na hindi common na ginagawa ng hari. Doon sa Genesis 14, 17 to 24, sinabi doon, he is offering bread and wine. So hindi yun common sa isang hari. Siya ay hari, but he offered bread and wine. Si Melchizedek ay itinalaga ng Diyos bilang punong pari ng Diyos, at ito po ay gaya ng nabanggit ko kanina, unique. Kung appointed si Aaron, mas ipinapakita dito yung sovereignty ng Panginoon dahil po si Melchizedek ay hindi galing wala sa Israel. Unique yung existence ni Melchizedek sa lumang tipan. So makikita natin dito yung pagiging priest ni Melchizedek ay talagang ipinapakita yung pagiging sovereign ng Panginoon. Itinilaga ng Diyos si Melchizedek upang pagpalain si Abraham. Yun po yung context ng Genesis 14, 15 hanggang 17. Diyan na po itatatag yung Old Covenant or yung tipan kay Abraham. At di ba doon sa Genesis 14, ang tugon ni Abraham bilang pasasalamat kay Melchizedek ay nagbigay siya ng ikapo, ng tithe. Yun yung iba ina-argue na kaya mayroong eternal or creational value yung tithe dahil prior to the Mosaic Covenant, mayroon ng tithing. At ito ay si Abraham. Nag-tithe siya kay Melchizedek. At nabanggit rin po siya sa Psalm 110. So ito yung twice na binanggit siya sa Old Testament, Genesis 14 and Psalm 110, na ang context ng awit na ito ay pagtatalaga kay David bilang hari. Pero alam natin na ang fulfillment ng Psalm 110 ay ang Panginoong Hesukristo. So nasa context ng kingship or yung Davidic covenant or kingship. Makikita po natin dito, may nagsasabi na itong si Melchizedek ay si Christ talaga. Si Christ yun, existence ni Christ yun in the Old Testament. Di ako masyadong clear pa doon, pero safe na sabihin na makikita natin dito yung allusion or pahiwatig na sa lumang tipan pa lamang sa pamamagitan nitong rare and unique person na ito na si Melchizedek, na ang darating na Messiah ay isang pari at hari din. So yun yung, while hindi tayo clear kung si Christ ba talaga si Melchizedek, pero ang clear doon, kung si Melchizedek is both king and priest, so ginamit siya sa Psalm 110 na pinapakita yung installation ni David as king. So makikita natin dito na mayroon ng pahiwatig, may mensahe na in the Old Testament na yung uniqueness ni Christ, kagaya ng uniqueness ni Melchizedek, yung pagkakaiba ni Melchizedek, ang magiging Messiah, ang darating na tagapagligtas ng Israel, is both priest and king. At ano po yung ibig sabihin na ayon sa pagkapari ni Melchizedek? Gaya ng nabanggit ko, after ni Aaron, nakadependent na sa lahi nila yung magiging mga priest, kaya may mga Levites. Pero wala pong Melchizedecian priest. Wala pong ganun. Ibig sabihin, yung pagkapari mula kay Melchizedek ay hindi po by natural, kundi ito ay sovereignly appointed by God. Sabi ni Albert Mohler, commenting po dito sa passage na ito, yun daw pong yung sinabi doon na ayon sa pagkapari ni Melchizedek, born out of the sovereign purposes of God, the order that is the nature of Jesus' priesthood is of a sovereign order, a sovereign nature. Like Melchizedek, Jesus did not take the honor of high priest upon himself. He was sovereignly appointed. And in his appointed and service as high priest,
He was exalted above all others. So while appointed po si Aaron, pero after ni Aaron, nakadepende na dun sa kanyang line. Pero si Melchizedek, rare siya, ibig sabihin yun ay pinapakita talaga yung sovereignty ng Panginoon at ganun rin ang Panginoong Hesukristo. Kaya ang point po muna natin dito, naiiba ang pagkapunong pari ni Hesukristo sa mga pari sa lumang tipan, bukod sa katotohanang siya ay totoong Diyos. Bukod sa katotohanang siya ay totoong Diyos, ang kanyang handog ay eternal para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang kanyang handog ay hindi kagaya ng handog ng lumang tipan. Hindi kagaya ng pagkapari ng lumang tipan na sila rin ay makasalanan, nagkakasala sila kaya kailangan nilang maghandog, at ito ay limitado lamang sa kasalanan nila bilang bayan ng Diyos. Malinaw po sa Hebrews 9:12, 13, 14 na yung ginagawang sakripisyo ng mga pari in the Old Testament is for the purification of the flesh. Ibig sabihin, yung forgiveness na ino-offer ng mga offering ng mga priests in the Old Testament is limited lamang in the land of Canaan. Limited lamang sa nation ng Israel. Hindi siya nag-o-offer ng eternal life. Hindi yun nag-o-offer ng eternal forgiveness. Ang gamit ng mga offering na yon para manatili silang bayan ng Panginoon at para manatili silang pinagpalang bayan. Wala yung ibinibigay na spiritual benefit as a nation. So yun ay national forgiveness sa kanilang kasalanan. Subalit hindi po ganito ang pagkapunong pari ng Panginoong Hesukristo. Siya ay totoong Diyos at totoong tao, wala siyang kasalanan, siya ay perpekto, at ang kanyang handog ay eternal. Ipinapakita nito na walang pwedeng kumatawan sa isang makasalanan kundi si Kristo lamang. Ito yung problema ng mga Hebreyo na sinusulatan ng manunulat. Bumabalik sila sa napaka-physical and temporal na priesthood. Kaya idinidiin dito ng author, bakit nyo kailangan bumalik sa priesthood ni Aaron? Ito ang totoong, ito yung inaantay na priest as king and priest. Hindi ang mga pari ng Roma ang pwedeng kumatawan sa iyo, hindi si Maria ang pwedeng kumatawan sa iyo, hindi ang iyong mabuting gawa. Ang pwede lamang kumatawan sa iyo. Ikaw, pwede mong iharap ang iyong sarili. Pero alam natin, kung wala ang katuwiran ni Kristo, ang tanging tatanggapin mo lang ay ang puot ng Diyos. Dahil ikaw ay makasalanan. Subalit ang Panginoong Hesukristo, siya ay eternal, totoong Diyos at totoong tao, na nagsakripisyo, inialay niya ang kanyang sarili bilang handog sa Panginoon para kung sino ang mananampalataya sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Siya lamang ang daan sa trono ng biyaya, ang Panginoong Hesukristo. Kaya kung may kinakausap ako dito na wala ka pa sa Panginoong Hesukristo at umaasa ka na mabait naman akong tao, araw-araw naman ako nagsisimba, hindi naman ako kagaya ng kapitbahay ko na mandaraya, tsesmosa, manluloko. Tatanggapin naman siguro ako ng Diyos kasi mabait naman akong tao, wala akong naagrabyado. Yan ay pagmamalaki sa trono ng Diyos. Ang Diyos na ang nagbigay, ano yung kondisyon? Yung perpektong pagsunod lamang. Perpektong pagsunod ng isang eternal na Diyos. At walang ibang makakapag-offer niyan ang Panginoong Hesukristo lamang. Kaya pinapanindigan po natin ang Reformation na mga truths na our justification is by faith alone, in Christ alone, for the glory of Christ alone. Si Kristo lamang ang tatanggapin ng Diyos. At kung ikaw ay mananampalataya sa Kanya, kagaya nung binasa natin sa Philippians 3,
kung ano ang totoo kay Kristo na katuwiran, ito ay ibibilang sa iyo. Aariin ka ng Panginoon bilang matuwid sa Kanya. Hindi dahil matuwid ka, kundi dahil matuwid ang Panginoong Hesukristo. Kaya manampalataya ka sa Panginoong Hesukristo. Sa atin naman pong mga mananampalataya na, sa pangapanahon na nag-aalinlangan ka kung tinatanggap pa ba ng Diyos ang iyong paglilingkod, dahil nakikita mo ang iyong sarili bilang makasalanan, bilang mayroon pang mga nagagawang mga kasalanan, isipin mo na kinailangan na magkatawang tao ng totoong Diyos upang maging mahabaging pari at para mabayaran ang iyong kasalanan. Ito dapat ang maging kagalakan at kalakasan mo. Kinailangan na ang totoong Diyos ay magkatawang tao upang tanggapin ka ng Diyos sa kabila ng iyong kasalanan. Isa sa hakbang, unang hakbang ng pagtalikod ay hindi po yung mabigat na kasalanan. Ang isang hakbang, unang hakbang ng pagtalikod ay ang pag-aalinlangan kung papatawarin pa ba tayo ng Diyos dahil sa mga paulit-ulit nating kasalanan, dahil sa mga may bigat na nagagawa nating kasalanan. Yun yung unang hakbang ng pagtalikod, nag-aalinlangan, patatawarin ka pa kaya ako ng Diyos? Kung ikaw ay isang mananampalataya, kung ikaw ay totoong mananampalataya, ang pag-iisip na hindi ka na kayang patawarin ng Diyos ay paghahanap ng ibang paraan para tanggapin ka ng Diyos, maliban sa perpektong handog lamang ng Panginoong Hesukristo. Yung kaisipan na siguro hindi na ako papatawarin ng Panginoon, yun ay pagmamalaki sa ginawa ng Panginoong Hesukristo. Naghahanap ka ng ibang paraan. Sige, gagawa na lang, babawi na lang ako sa Panginoon o tatalikod na lamang ako. Yun ang unang hakbang sa pagtalikod. Pero tandaan niyo po ito mga kapatid, maamo, mahabagin, at marunong makisimpatya ang ating punong pari na si Hesukristo. Walang deceit, walang galit sa pag-ibig ng Panginoon sa atin. Kung yun lamang ay kaamuan, kahabagan, simpatya sa kabila ng ating kahinaan at mga kasalanan. Hindi kagaya ni Adan. Noong nahuli sila ng Diyos, anong ginawa ni Adan? Sinisi niya ang kanyang asawa ni si Eva. Gawa kasi nung babae na ibinigay mo sa akin sa halip. Ang ginawa ng Panginoong Hesukristo ay hindi niya sinisi ang iglesia. Inako niya, binayaran niya mismo ang ating mga kasalanan. Si Adan, sinisi niya si Eva. Si Kristo, kinuha niya yung ating kasalanan at nilagay niya sa kanyang sarili at siya yung kumuha ng puot ng Diyos. Dahil sa atin, siya na walang kasalanan ay itinuring na kasalanan upang hindi hatol ang matanggap natin, kundi katuwiran at pag-ibig. Sabi ni Pablo, 2 Corinthians 5:21, "For our sake, He made Him to be sin who knew no sin, so that in Him we might become the righteousness of God." Walang personal sin ang Panginoong Hesukristo hindi kagaya ng mga lumang tipang pari na mayroong personal sin. Si Christ, He knew no sin. Perfecto siya, wala siyang kasalanan. Pero itinuring siyang makasalanan. Itinuring siyang kasalanan para tayo ay makatanggap ng katuwiran at tanggapin ng Diyos sa kanyang pamilya. So isa pong malaking kayabangan ang pag-iisip na parang mababa, di ba parang sa surface, parang ang baba ng tingin sa atin, patatawarin pa kaya ako ng Diyos? Yung idea na yun ay pagmamalaki. May ginawa na ang Panginoong Hesukristo. At ito yung kanyang sakripisyo na walang hanggan. Kaya sa panahon na nag-aalinlangan ka, alalahanin mo na ang ating pinakapunong pari ay maamo, mahabagin, at nakikisimpatya, walang pandaraya sa Kanya, walang galit sa Kanyang pag-ibig sa atin. Ito ay punong-puno ng kahabagan at biyaya.
Kaya ito ang maging comfort mo sa mga panahon na nag-aalinlangan ka sa iyong kaligtasan. Ikalawang bagay, ang perpektong punong pari. At ipinakita po ng manunulat kung paano ginampanan ni Kristo ang kanyang pagiging pinakapunong pari. Pagkatapos sabihin na yung sa verse 1 to 4, yung general traits ng pagiging punong pari, and then kung ano yung pinagmulan ng Panginoong Hesukristo ng kanyang pagkapari, galing kay Melchizedek, mula kay Melchizedek. Pagdating po sa verse 7, pinakita niya paano yung ginampanan ni Kristo ang kanyang pagiging punong pari. Sabi po sa verse 7, sa mga araw ng kanyang buhay dito sa mundo, si Jesus ay naghandog ng mga panalangin at mga pakiusap na may malakas na pagtangis at pagluha na may kapangyarihang magligtas sa kanya mula sa kamatayan, at siya'y pinakinggan dahil sa kanyang magalang na pagpapasakop. While ang direct reference po nito ay ang pananalangin ni Kristo sa Garden of Gethsemane, na makikita nyo po at sa ibang account ng Synoptic Gospel. Pero pwede po nating mabasa yung trace back ng author, yung sumigaw ang Panginoon na nalangin siya ng may pagtangis at pagluha. Makikita nyo po yan sa Matthew 26:36 to 46. Pero bago ko po ipaliwanag yung direct na citation na kung saan galing yung sinasabi ng author, sa Matthew 26:36 to 46, ipapaliwanag natin po yan maya-maya. Dapat rin po natin pagtuunan ng pansin yung pong unang phrase doon sa verse 7. Ang sabi doon, sa mga araw ng kanyang buhay dito sa mundo. So while yung direct reference ay doon sa prayer niya sa Gethsemane, ito pong text ng verse 7 ay nag-a-apply sa buong buhay ng Panginoong Hesukristo, sa buong 30 years niya na pamamalagi dito sa mundo. Bakit ko po yun na-mention? Meron po kasing misconception kapag pinag-usapan po yung active and passive obedience ng Panginoong Jesus. Sa mga una pong nakarinig, ano ba yung term na active and passive obedience? Simple lamang po ang ibig sabihin noon. Yung pong active obedience, ang ibig sabihin po noon, ay ang aktibong pagsunod ni Kristo sa kautusan. Perpekto niyang sinunod ang kautusan mula pagkabata niya hanggang sa krus. Yun yung aktibo niyang pagsunod sa kautusan. Yung passive obedience naman po, ay ito po yung suffering ng Panginoong Hesukristo nung siya ay papatayin na at pupunta na sa krus hanggang siya ay mamatay doon sa krus. Tinanggap niya yung puot ng Diyos. So yun po yung active and passive obedience. Kaso may misconception na yung kanyang buong buhay ay active obedience and then nung sa cross na passive. Hindi po dapat ganun yung ating thinking. Sa buhay po ng Panginoong Hesus, both po siya ay mayroong passive and active obedience. Tandaan natin, while ang cross, ang final suffering ng Panginoong Hesus, yun yung final na passive obedience niya, yung suffering niya, magkasabay po na ang pagsunod ni Kristo as passive suffering and active obedience sa moral of perfection yung kanyang pagsunod. Di ba? Naranasan niya ang iba't ibang mga infirmities ng mundo. Di ba nung namatay ang kanyang kaibigan na si Lazarus, di ba? Siya ay umiyak. Naranasan niya ang iba't ibang pagsubok dito sa mundo. So, pwede po nating sabihin na yung sinasabi dito ng author ay hindi lang yung time na nanalangin si Christ doon sa Gethsemane at doon sa prayer niya sa krus. Papaliwanag natin yan mamaya. Pero yung sinasabi dito ng author, in the days of His flesh. Ibig sabihin yung buhay ng Panginoong Hesukristo ay aktibo siyang sumusunod sa Panginoon at possibly siya rin ay nagsasuffer dahil sa mga human infirmities, dahil rin sa kanyang kahinaan bilang tao. Wala pong kasalanan yung kanyang kahinaan. So gusto ko lamang pong linawin yon. Pero sa Gethsemane,
ito na po yung direct talaga na pinanggagalingan ng author. Si Kristo ay nanalangin sa Matthew 26:39, sabi dito, paglakad pa niya ng malayo-layo, siya'y nagpatira pa at nanalangin na nagsasabi, Ama ko, kung maaari lumampas sana sa akin ang kopang ito, gayon may hindi ang iyong ibig, kundi ang ayon sa ibig mo. And then inulit niya sa verse 42, muli sa ikalawang pagkakataon, umalis siya at nanalangin at nagsasabi, Ama ko, kung hindi maaring lumampas ito, malibang inumin ko ito, ang iyong kalooban na siyang mangyari. So makikita po natin dito yung totoong emosyon ng Panginoong Hesus bilang tao, bilang totoong tao. So yung pong warrant na bilang tao, hindi po ako naghihiwalay, hindi ko po pinaghihiwalay yung kanyang divinity and humanity. Dahil warranted nung text, in the days of His flesh. So may dinidistinguish yung author. So dito sa panalangin niya na kung maaari alisin mo yung saro ng paghihirap na ito, makikita natin yung totoong human emotion ng Panginoong Hesukristo. Remember, tandaan niyo po ito, gusto ko pong makita niyo dito yung napakadakilang pagpapala ng Panginoon. Remember that Christ is an omniscient God. Kapag sinabi nating all-knowing God, hindi siya nabibigla. He is an omniscient God. Hindi lang yun, hindi lang siya omniscient God. Alam niya na yung mangyayari sa kanya in the future. He knew kung ano mangyayari sa kanya. Hindi lang yun, bilang tao, siya ay masipag sa pag-aaral ng salita ng Diyos, di ba? Hinahanap siya ni Mary, nakita nandun sa templo, nag-aaral, nakikipagtalastasan, nag-aaral siya ng salita ng Diyos. So, he is a faithful student of the Word. So, alam niya na siya yung katuparan ng Isaiah 53, the suffering servant. Alam niya na mararanasan niya yun, and yet, nanalangin pa rin siya. Hindi nawala yung kanyang emotion. Alam ko naman na magiging victorious ako in the future, pero makikita natin dito, sa verse 39, yung prayer niya, kung maaari ay alisin mo yung saro ng paghihirap na ito. Hindi po simplistic ang kanyang approach sa suffering. Maging maingat po tayo sa paggamit na okay lang nagsasuffer ako, sovereign naman ang Panginoon. Hindi ganun. Yung approach, hindi ganun yung prayer ng Panginoon. Nanalangin siya, kung maaari ay alisin mo ang saro ng paghihirap na ito. Nire-recognize ng Panginoong Hesukristo na hindi maganda ang kanyang pagdadaanan. Alam niya na maghihirap siya. Taliwas sa mga tao na nire-romanticize ang suffering, taliwas sa mga tao na nire-romanticize ang suffering, makikita natin na nanalangin siya na kung maaari ay alisin ang saro ng pagdurusang ito. Hindi niya sinabi, hindi simple, sovereign naman ng Panginoon, okay lang ito. Hindi, yung panalangin niya ay kagaya ng panalangin ni Pablo. Sabi ni Paul doon sa kanyang thorn in the flesh, 3 times I plead with God na alisin itong thorn in the flesh. At yung Greek word sa 3 times ay hindi po yung 3 beses lang na nanalangin. 3 seasons siyang nanalangin. So nagpe-pray si Christ, si Paul, na alisin yung suffering niya. Even the God-man himself, nagpe-pray siya na alisin yung suffering. And yet, anong sinabi niya doon? Gayon may, wag ang kalooban ko ang masunod. Ang kalooban mo. Nandun po yung balance. We recognize, Jesus recognized na pangit yung kanyang mararanasan. Nagpray pa siya na alisin ito. And yet, nandoon yung kanyang perfect submission sa will ng Panginoon. As a direct application, ganun po dapat ang tingin natin kapag tayo ay nagdurusa. Huwag nating isipin lang na, totoo yun, walang nagdi-deny na sovereign ang Panginoon, pero huwag nating isipin na ganun lang. Dito ang Panginoong Hesukristo, nanalangin siya na alisin.
So wala pong masamang manalangin na alisin anuman ang pinagdaraanan nyo na suffering. Sakit, manalangin tayo na gumaling. Problema, manalangin tayo na mawala ang problema. And yet, pwede po nating i-affirm both. Nananalangin tayo sa desire natin, sinasabi natin yung emotion natin bilang tao, pero kagaya ng Panginoong Jesucristo, naroon yung perfect submission. Ano man yung will mo, Panginoon, susunod ako. Kaya ang sinabi ng text, ang kanyang panalangin, dininig siya ng Panginoon dahil sa kanyang magalang na pagpapasakop. Sa kabila ng kabigatan ng puot ng Diyos na marireceive niya, alam na niya yon. Sinabi niya na kung maaari, alisin mo ang sarong ito. Pero hanggang sa huli, sumunod ang Panginoong Jesus. At ang pinaka-culmination ng verse 7 ay makikita natin noong ang Panginoong Jesucristo ay nasa krus na. On the cross, Jesus cried out kung sino yung magsisave sa Kanya mula sa kamatayan. Ang sabi po doon, ito yung, ang hirap isipin na talata. Ang sinabi ng Panginoon, my God, why have you forsaken me? Bakit mo ako pinabayaan? Father, into your hands I commit my spirit. Hirap na hirap po ako sa text na ito. Totoo ba talaga na pinabayaan siya ng Diyos? Dahil sinabi ng Panginoong Jesucristo na, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? At may sinasabi pa yung ibang mga theologian, hindi na Father yung tawag ng Panginoon Jesucristo, kundi my God. Pwede po tayong mag-speculate, pero I don't believe na pinabayaan po siya ng Father. Marami pong magiging problema pag sinabi natin na pinabayaan siya ng Father. Bago natin ipaliwanag, ito pong text na ito ay galing sa Psalm 22 at ito po yung fulfillment ng Psalm 22. Ang question na sasagutin natin, nawala ba talaga, pinabayaan ba talaga ng Father ang Panginoon? Mayroon ba time talaga na nawala ang pag-ibig ng Father sa Panginoong Jesucristo? Nag-offer po si Mark Jones na hindi pwedeng mangyari yon. Ito yung ilang mga, I believe, agree ako dito sa reason ni Mark Jones, na walang time na nawala yung pag-ibig ng Father sa Son. Ang una niya, bakit hindi pwedeng mangyari yon? There was a time when Trinitarian love was not. Sabihin, may time pala na nawala yung pag-ibig ng yung perfect fellowship ng Trinity. Kalawa, there was a time when the person of the Father did not love the person of the Son. That is to say, God did not love God. Number 3, God did not love Christ's consummate act of obedience on the cross. God was not pleased with such obedience to His own will. And the word of Christ magiging false. Sabi ni Christ, John 8:29, I always do the things that are pleasing to Him. At ito pa yung isang sinabi ni Mark Jones, if tama na nawala yung pag-ibig ng Father for a time, sabi ni Mark Jones, God who loves all creatures love a frog more than His own Son at the time of crucifixion. So, ako, may mabigat tong text na ito, pero kapag in-affirm natin na nawala yung pag-ibig ng Father sa Son, magbubukas tayo ng iba't ibang pintuan ng heresy. Dahil masisira yung perfect Trinitarian relationship nila, walang kailangang idagdag, walang nababawas sa pag-ibig ng Diyos. So, I believe, hindi po nawala yung pag-ibig ng Father sa Kanyang Son. So bakit sinabi ng Panginoong Jesus, my God, why have you forsaken me? It was the true emotion of Christ. The feel of abandonment. Naranasan ng Son of God ang impyerno at bilang totoong tao,
Nasabi niya, yung utter na kadiliman ng impyerno, yung horror ng hell, yun yung naranasan niya sa oras na yun. Kung siya'y nanalangin, na kung maaari, alisin mo yung saro ng pagdurusang ito, nakita natin doon sa actual na pagbuhos ng puot ng Diyos, while hindi nawala yung love ng Panginoon sa Kanya, hindi nawala yung love ng Father, pero nag-burst yung human emotion ng Panginoon. Naramdaman niya na malayo siya sa Panginoon, and yet hindi yun totoo. Pero bilang tao, na-experience yun ng Panginoong Jesus. Malinaw po sa ating mga talata na hindi po nawala ang pag-ibig ng Father sa Kanya. Ano pong sabi doon? Siya ay nanalangin ng mayroong pagtangis. Malakas at pagtangis. Pero anong sagot nung talata natin? Siya'y pinakinggan dahil sa magalang na pagpapasakop. Mayroon bang galit ang ama? Kung galit na galit ang ama sa kanyang anak, pakikinggan ba niya ang panalangin ng Panginoon? Anong sabi ng Panginoon? Kung yung mga evil fathers, hindi sila magbibigay ng ahas, ang ultimate model ng prayer na yun ay ang Father natin in heaven, na nalangin yung kanyang nag-iisang bugtong na anak, na kung yung siya ay makakapagligtas sa kanya mula sa kamatayan, at dininig siya ng Diyos dahil sa magalang na pagpapasakaw. Si Christ po ay hindi nanalangin to be saved from dying. He prayed in order to be saved out of death through the resurrection. Hindi po nananalangin si Christ na huwag siyang mamatay. Ang dininig sa kanya ng Father ay hindi niya mararanasan yung corruption of the flesh. Yung ibig sabihin na dininig siya ng Father, hindi po siya nanatiling patay. Siya ay muling nabuhay. Jesus' prayer to be saved from death was a prayer to be raised from the grave. Yun ang panalangin ng Panginoon. Kaya ang point po natin, bilang last point po natin, pasensya na po, nag-e-error po yung ginagamit ko. Perpekto ang pagiging punong pari ni Jesucristo na kahit sa banta ng kamatayan at puot ng Diyos, ay hindi po nawala ang pagtitiwala niya sa Diyos. Hindi siya nagkasala at ito po ay tinanggap at dininig ng Ama. Kaya sinasabi ng mga talata natin sa mga unang verses, siya ay mahabagin, marunong makisimpatya dahil totoo yung human emotion ng Panginoon, and yet, hindi siya nagkasala. Tinupad ng Ama ang panalangin na ito, bagamat mamamatay ang Panginoong Hesukristo, hindi niya po mararanasan ang pagkabulok ng laman. Acts 13:35, therefore he says also in another psalm, you will not let your Holy One see corruption. So tinupad ng Ama ang panalangin ni Kristo dahil siya ay muling nabuhay. At yung pinag-aaralan po natin, hindi naranasan dahil 3 araw lamang na nakalibing yung kanyang katawan, hindi naranasan ni Kristo yung korupsyon ng katawan dahil in the 3rd day, kinonquer niya yung impyerno, pinag-aaralan natin yun, at siya ay muling nabuhay bilang hari na. Ito po ang napakalaking pagkakaiba ni Adan bilang pari ng Hardin ng Eden. Si Adan po ay priest din ng Eden. Hindi po niya napangalagaan ng Eden. At habang tinutukso si Eva ng ahas, wala siyang ginawa. Tandaan po natin na magkasama sila doon, inabot pa nga, magkasama sila doon, wala siyang ginawa, nakiisa pa siya sa kasalanan ni Eva. At nung nahuli sila, sinisi pa niya
si Eva. Samantalang ang Panginoong Hesukristo, sa unang tukso niya sa ilang, siya ay naninindigan sa salita ng Panginoon. At sa hardin ng Getsemani, parallel po yun, yung Garden of Eden and Getsemani, both ay may temptation, si Adam and Christ. Si Adam nagkasala, walang ginawa, sinisi niya ang kanyang asawa, si Kristo. Sa huling tagpo ng kanyang buhay, nananalangin siya. Nananalangin siya na ang kalooban ng Ama ang kanyang masunod. Siya sabi sa Luke 22:44, sa kanyang matinding paghihirap ay nanalangin siya ng higit na taimtim at ang kanyang pawis ay naging gaya na malalaking patak ng dugo na tumutulo sa lupa. Siya ay nanalangin para hindi mawala, para siya ay magtiwala, siya ay nanalangin para sa kanyang mga mananampalataya. Ginapi niya ang kamatayan, ang demonyo, ang kasalanan, tinalo niya ang kasamaan, nagtiwala siya sa may kapangyarihan na muling buhayin siya sa mga patay. Kaya sabi po sa verse 9, at nang maging sakdal, natapos niya yung kanyang gawa, hindi ibig sabihin na may idinagdag kay Kristo, kundi natapos na yung kanyang gawa, siya ang naging pinagmulan ng walang hanggang kaligtasan sa lahat ng mga sumusunod sa Kanya. Ang naging source po ng ating salvation ay ang ginawa ng Panginoong Hesukristo. Ang pagsunod niya sa kautusan, ang kanyang suffering, hanggang tanggapin niya ang puot ng Diyos, hanggang siya ay mag-resurrect. At ang sinabi ng author, sa Kanya nagmula ang kaligtasan, pinagmulan ng walang hanggang kaligtasan sa lahat ng mga sumusunod sa Kanya. Ang gusto ko lang pong i-challenge dito, kung ito na yung dakilang mga pagpapala na ginawa ng Panginoong Hesukristo, ginawa niya para sa atin, ipinagkaloob niya para sa atin, simple lamang po, ipakita natin na tayo ay nakatanggap ng biyaya ng kaligtasan sa pamamagitan po ng ating pagsunod. Yun yung sinabi ng text. Sa lahat ng mga sumusunod sa Kanya. Ang sinasabi dito ng manunulat, balik tayo doon sa context, apostasy. Ang sinasabi dito ng manunulat, sa halip na tayo ay tumalikod, nararapat natin na palagi ang sumunod at maglingkod kay Kristo. Elaborate lang po natin ng konti. Ano-ano po ba yung expression ng pagsunod natin sa Panginoong Hesukristo? Ang una po, ang pagsunod sa Panginoong Hesukristo ay sa pamamagitan ng palagi ang pagsisisi sa ating mga kasalanan. Hindi po yung pag-iisip na patatawarin pa kaya ako ng Diyos. Ang unang pagsunod nating mga mananampalataya sa tuwing tayo ay nagkakasala ay hindi ang pagdadoubt, kundi ang pagsisisi. Anong sinabi ng 1 John 1:9? He is faithful if we confess our sin, He is faithful and just to forgive us and cleanse us. Paniwalaan mo yung mga talata na yun. Yun ang isang ekspresyon ng pagsunod kay Kristo. Ito ay pagsunod kung nasaan ka man. Hindi lang tuwing Sunday. Nasa iyong trabaho. Nakikita ba ang righteousness ng Panginoong Hesukristo sa iyong buhay? Nasa iyong tahanan, nasa iyong school. Tandaan mo bilang mananampalataya, hindi mo lang bit-bit ang legal na katuwiran ng Panginoong Hesukristo. Bit-bit mo rin ang kanyang personal na kabanalan. Ang ibig sabihin ko po doon ay yung nakikitang kabanalan. Kung paanong si Kristo ay naging banal sa kanyang biyaya, binigyan rin niya tayong ng kakayanan na maging banal. So dapat po ay sumusunod tayo sa Panginoon sa halip na pagtalikod. Bilang pagtatapos po, dahil si Kristo ang ating itinalaga at perpektong pari, He is the source of our salvation. At hindi lamang po siya yung source of our salvation, si Kristo rin ang nagpapanatili ng ating kaligtasan sa pamamagitan ng pang-araw-araw niyang pananalangin. At hindi lamang po yun, si Kristo rin ang kanyang ginawa
ang katiyakan ng ating kaligtasan. Sa mga panahon nang ikaw ay nag-aalinlangan, tandaan mo na si Kristo ang pinagmulan, nagpapanatili, at siya rin ang katiyakan ng iyong kaligtasan. Gusto ko po lang basahin yung ating aawitin, Rock of Ages, sabi nung line, "Nothing in my hands I bring, simply to the cross I cling. Naked come to thee for dress, helpless look to thee for grace. Foul, I to the fountain fly, wash me Savior, or I die." Tayo po'y manalangin. Aming Diyos, maraming salamat po sa paalaala na kayo po ang aming maawain, punong pari, at ang inyong pong pagkapari ay eternal, ang Panginoong Hesus, dahil siya ay eternal na Diyos at perpektong tao. Salamat po, Panginoon, na sa halip na maranasan namin ang impyerno, ang puot ng Diyos, ay ang naranasan po namin ay biyaya. At ito po ay sa pamagitan lamang ng ginawa ng aming pinakapunong pari bilang pinagmulan, source, the founder and finisher of our salvation. Salamat po, Panginoon, sa mga katotohanan ito. Kayo na po ang magbigay ng application nito sa aming mga buhay, sa mga panahon na kami ay nangihina at nagkakasala. Ituwid niyo po kami at magsisi po kami sa aming mga kasalanan. At sa mga panahon po, kung nasaan man kami, may apply po nawa namin ang pagsunod sa Panginoong Hesukristo. Gamitin niyo rin po ang pangangaral na ito para po sa kaligtasan ng mga wala pa sa inyo. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.